No, grabe. Ang sarap magpuri sa Diyos kahit na saan tayo lupalop galing. Iisa yung ating destination. No? Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, at walang distansya na pwedeng magpigil sa bawat isa sa atin para magsama-sama at muli makita ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Are you ready, guys? So, labas ang mga Bible. Kahit digital, okay yan. No, maganda yan. At yun nga, for the month of August, ito yung ating theme. Guidelines and critical issues of discipleship. Okay? Mga patnubay at critical na issue ng pagiging isang disipulo. Last July, yung ating theme is about yung tinatawag na requirements of effective ministry. So for 4 weeks, nakita natin yung mga requirements para maging epektibo tayo sa mga ministry na kung saan tayo ay tinalaga ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya hindi mo pwede sabihin, Pastor, wala po ako sa church, wala akong ministry. No. Meron kang ministry because your number one ministry is your family, and next is your community, your marketplace, your campus, no? Kung nasaan ka, kung nasaan yung mga paa, ayun ang iyong mission field. At dahil andun ka, nakikita, nararamdaman at naririnig si Jesus sa iyo. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, konti na lang. Sabihin mo, konti na lang. No? Because we are work in progress, no? Unti-unti, glory to glory to glory, ay makikita natin yung ating goal na isang Kristiyano ay maging katulad ni Jesus. No? Mahirap, pero posible. Tama? So as we make disciples, na siyang number one mandate for those who accepted Christ as Lord and Savior, kailangan makita natin yung kanyang mga patnubay at ano yung mga issue regarding sa pagdidisipulo. Okay? Kasi kung talagang isinapuso natin si Kristo, tinanggap bilang Diyos sa tagapagligtas, meron tayong tinatawag na Great Commission. Matthew 28, 18 to 20, anong sabi? All authority in heaven and on earth was given to me, and go and make disciple of all nation. Kaya nga kung saan tayo naroroon, no? Kung saan ka naroroon, ikaw ay gagamitin ng ating Panginoong Diyos. So sa mga panahon ngayon, in our time, one of the critical issue na kinakaharap ng bawat iglesia, no, present time, patungkol sa discipleship is not, hindi na yung opposition from the world, hindi na yung persecution, no, hindi na yung poverty just like the old times. Alam nyo ba kung ano ang number one issue sa mga churches ngayon? Anyone? Ano yung mga issue na nakikita nyo? Kung bakit ang discipleship ay medyo nane-neglect. Ano yung isa sa mga issue? It's consumer Christianity. Okay? Consumer Christianity. It refers to an approach to faith where believers focus primarily on what they can get from God, what they can get from church, or in a community, rather than what they can give, grow in, or sacrifice for Christ and others. In other words, consumer Christianity is ano ang pakinabang ko dito. Ako ay mag-church, unang-una kasi Sunday, so nagiging ritual. Pangalawa, pag ako'y nag-church, sana yung gusto kong kanta, mga awitin ang marinig ko. Sana yung pastor magaling, may conviction.
No? Sana yung upuan ko, walang ibang nakaupo. Kaya tignan yung mga upuan nyo, may pangalan na yan. Kasi bakit? Alam na alam ko kung sa kayo nakaupo eh. Alam na alam ko yan. Kung sa kayo nakaupo. Di ba? Tapos, bubuti na naman ngayon, medyo taglamig tayo, kaya ng air conditioning natin. Pero minsan mainit. No? At number one reklamador dyan, yung asawa ko. No? So, ganun eh. Consumerism, Christianity. Ano yung makukuha ko, ano mabebenepisyo ko, hindi yung ano ang maibibigay ko, paano ko lalago, at yun nga, ano ang pwede kong matanggap. Ano ang pwede kong masacrifice para sa aking Panginoong Diyos na nagsakripisyo para sa akin tanggapin ako at mahalin kahit na hindi ako kaibig-ibig. Yun eh. Ay nang napakalaking issue ngayon sa mga churches. At even yung mga ibang mga Christian authors, ito ngayon ang kanilang binibigyan ng pansin. At may mga libro about consumer Christianity and committed Christianity. Okay? Kaya minsan nakakalungkot na, yun nga, volunteer lang ako. So pag okay ako, andyan ako, nasa ministry ako, pag hindi okay, may pinagdaraanan ako, broken-hearted, no Marvin, wala muna ako sa ministry. Sabi ni Marvin, Pastor, ako na naman nakita mo. Ganun eh. But being a committed Christian doesn't, hindi yun na magde-define yung situation mo kung bakit ka nagde-disciple, kung bakit ka nasa ministry. Ang nagde-define ng lahat ng iyon, kahit inconvenient, is mahal mo ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Diba? Kahit minsan yung katabi mo, hindi ka ibig-ibig. Tignan mo. Diba? Pero dahil mahal ni Jesus yan, mamahalin ko yan. Sabi mo sa katabi mo, I love you. I love you. Diba? Yes, we are, magkakaiba, no? Yung diversity in unity, magkakaiba tayo, pero pwede tayo magkaisa. Di ba? Kasi bakit? Isa yung Diyos na nagmahal sa atin, isa yung Diyos na tumanggap sa atin, nagpatawad. So bakit hindi ko pwedeng mahalin ang kapatid ko? Now, hindi tayo tinawag ni Jesus para maging consumers, tayo tinawag bilang isang committed disciples. Matthew 4:19, anong sabi? 1, 2, 3. Nakatingin sila sa akin. Ulit, Matthew 4:19. Come, and I will make you. Diyan natin kinukuha yung ating definition ng ating isang pagiging disciple. No? Biblical, easily understood and memorable. Because a disciple of Jesus follow Jesus, being changed by Jesus and committed to the very mission of Jesus. Kaya nga, come, follow me, and I will make you fishers of men. Welcome, Ate May. Kasama yung kanyang binatil yung dalawa. No? Si Kuya Monde, andito rin. Welcome ulit. So, dito sa ating passage, Luke 9, for the whole month of August, magpo-focus lang tayo sa Luke chapter 9. Itong Luke chapter 9, from Luke 9 to 12, or to 26, tama ba? Dito natin makikita pa paano si Jesus, in 18 months na nasa Galilee siya, babalik na sa Jerusalem. At dun nga, pagdating sa Jerusalem ay ipapako na siya sa krus. So napakahalaga ng mga susunod na mga panahon ng ating preaching team, no? Kasi nga makikita natin paano si Jesus ay talagang nag-iwan ng magandang model, no? Sa pagdidisipulo. So in Luke 9, 1-11, yung clear picture, ano ba talaga yung real discipleship ipapakita sa atin dito. At yun nga po, itong passage na ito ay makikita natin paano tayo i-assess natin ang mga sarili, i-evaluate natin our walk with Jesus.
Pwede natin tanongin, ako ba talaga ay follower na consumer? Or ako ay talagang tagasunod ni Kristo at kahit saan niya ako dalhin, ako ay pupunta. No? Ako ba ay laging nasa church? Nakaupo? Or ako ay pwede rin namang nasa labas gumagawa ng mission ng ating Panginoon? Kasi nga sabi nga ng libro na isa, yung Consumer Christianity, ang daming mga Kristiyano nasa church, mga tungangers. Alam niyo yung tungangers? Nakatunganga. Nakatingin kung saan, sa kisame. At yun nga, for the sake ng linggo, kasi ritual, hindi nagiging excited, napupunta kasi bakit? Magiging encouragement sa bawat isa, makakantanggap ng blessing through God's Word, no? At higit sa lahat, yung fellowship ng believers. Alam niyo sa totoo, for me, ano yung pinaka-importante ng part ng worship? Ano, palagay niyo? Ano yung pinaka-importante part ng worship? Yun yung nasa likod. Lord's Supper. Breaking of bread. It's not about preaching. Baka mamaya, pastor, mali-mali pa yung pinipreach eh. Kaya nga sabi ni Paul, believe siya sa mga taga-Berean. No? Sabi niya sa mga taga-Berean, pag uwi nila, sinasaliksik nila ang word. Kaya tayo naririto, it's all about the breaking of bread. Remembering God's love for all of us. Kasi, you can study the Word of God sa inyong journal, sa iyong quiet time. Pero iba yung sama-sama tayong kakain ng emblems symbolizing God's love for us to the cross. At yun nga, hindi lang siya namatay sa krus. Muling nabuhay para tayo lahat ay magkaroon ng purpose sa buhay na ito. Okay? So, ano ba yung overview ng ating text? Sa ating Luke 9:1-11. Okay? Ikikwento ko sa inyo, habang binabasa nyo, hindi ko yata na, no, Kuya Arvic, hindi, no? So, doon sa Luke 9:1-11, ang ginawa ni Jesus, no, tinawag niya ang kanyang mga alagad, send them out with power and authority. At sabi doon, para mag-preach ng kingdom and to heal. Binigyan sila ng specific instruction. At yun nga, dahil sa ginawa nila ngayon, humayo sila by twos, itong 12 na ito, nagkaroon ng maraming public interest at even si King Herod Antipas, anak ni Herod the Great, ay nagkaroon ng curiosity. Anong pinagagawa ng mga ito? Kaninong tagasunod ito? Ito ba ay tagasunod ni John the Baptist na alam niya ay kanyang pinapugutan ng ulo o ni Elijah? Sabi niya, hindi niya kinikilala si Jesus. Kasi nga, may mga tao na pumupunta city by city at pinapangaral ang salita ng Diyos. So after that, nag-report yung mga sinugo ng ating Panginoon, nagkaroon sila ng debriefing, at sila ay pumunta sa isang lugar na kung saan sila lang, pero maraming taong sumunod dahil nga nagkaroon sila ng curiosity patungkol sa pinipreach nila about the kingdom of God. Kasi nga, itong mga Hudyo, pag sinabing kingdom of God, akala nila ito is political kingdom na kung saan sila ay magkakaroon ng tinatawag na pagkalaya mula sa imperyong Roma. No? Pero hindi nila alam, the kingdom of God is about Jesus na naririto na sa inyong kalagitnaan. All you have to do is tanggapin siya upang kayo ay makalaya, hindi lang sa imperyo ng Roma, kundi saan sa kasalanan at magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. That's the kingdom of God. Pero ang mga Hudyo, ang alam nilang kingdom, yung magpapalaya sa kanila pang aalipin ng Roma. Kasi nga, alam nila yung nangyari sa kanilang mga ninuno na sila ay inalipin ng mga Ehipsyo. So sabi nila, parang nauulit, nangyayari ulit. Okay?
So dito sa 9 to 11, 1 to 11 ng chapter 9, makikita natin dito kung paano no, sila ay tinawag ni Jesus at sinugo. At nababasa natin yung pagkapili sa kanila, pagkatawag sa Luke 6, kung matatandaan nyo, no, pinili ang mga disipulong ito. Iba-ibang klaseng tao, educated at hindi, mayaman at hindi, fishermen, meron pa nga, parang si Silot, di ba? Siya siyang parang makakaliwa sa panahon natin ngayon na laging kumukontra sa mga taga-Roma. Okay? So, being a disciple of Jesus, hindi ito walk in the park. Sa totoo lang, mga kapatid, pag tayo ay sumusunod kay Kristo, maraming persecution. Lalo kami sa mga pastor. Pastor pa naman yan. Diba? So, sa ating paglakad, sa ating journey, napakahabang lakbayin, napakaalikabok, yung road hindi ganun kaayos, katulad ng pinaglakaran ng mga disipulo ni Kristo, no? At yung nga, plenty of sweat and suffering, pero after all, ito rin naman talaga yung nilakaran ni Kristo noon. Hindi naman talaga madali. Yun nga, heading south, si Jesus from Galilee to Jerusalem, babalik siya ron after 18 months para harapin ang kanyang final na persecution, pagpako sa krus. So, Luke 9 to 12, makikita nga natin doon paano talaga ang pagsunod kay Kristo bilang isang disipulo na it's all about Jesus, it's not about us, no? We will say no to ourselves and yes to Jesus as Lord and King. No? Kaya samahan nyo kami for the duration ng whole month na ito hanggang matapos yung taon na pag-usapan natin itong book nga ng Luke. So, ano ba yung mga critical issues at paano natin ito maiwasan? Sa ating takeaway, sige nga basa. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang totoong disipulo ay hindi lang tagasunod, kundi sinugo para maglingkod, magtiwala sa Diyos at magmahal ng tao kahit na hindi kaaya-aya, hindi kaibig-ibig, kahit nakakapagod, kahit na nakakasuya, kahit na nakakatamad, kahit na lahat na. No, ang disipulo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Taas ang kamay na nagtitiwala ka sa Diyos. Taas. Handa ka ba? Sa mga inconvenient ng buhay? Kaya mo bang harapin, kapatid? So, tignan natin yung Jesus methods of leadership. Kung paano hinarap ni Jesus ito. Kasi nga, one of the greatest model na pwede natin sabihin when it comes to discipleship, na until now, nag-exist ang discipleship because merong naging magandang o mabuting example. Walang iba kundi si John Ren, hindi po si Jesus. Hindi po si John Ren. No? So, number one, Jesus' methods of leadership. Number one, he empowered his disciple. No? Binigyan niya ng lakas ng loob, ng tiwala, ng tapang para humayo. Ang sabi diyan, then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. So power and authority to what? To cast out demons and to cure diseases.
He sent them to preach the kingdom of God. To preach, ang sinabi dyan, is to proclaim, to announce. Okay? Kaya huwag niyo sabihin, to preach, pastor, hindi po ako marunong mag-preach. Hindi. Ang original term dyan is to announce, parang to herald, no? Ipamalita. Okay? And to heal the sick. So Jesus called his disciples, no? Hindi siya nagkaroon ng draft punta kayo dito, magda-drop ako katulad ng basketball, pipiliin ko yung pinakamagagaling. Hindi. Anong ginawa ni Jesus in Luke 6 sa pagpili niya kanyang mga disciple? Anong ginawa ni Jesus? Ipinanalangin. Kasi totoo, maraming disipulos si Jesus, maraming sumusunod sa kanyang time. Pero kumuha lang siya ng 12 kasi nga hindi niya kayang bigyan ng panahon yung kasing rami ng sumusunod sa kanya dahil nakikita kung paano siya effective na isang rabbi na kahit hindi siya nag-aral sa mga rabbi, hindi siya nag-aral ng katulad ng mga Pariseo, mga Pharisees, no? Maraming namamangha sa kanya kaya siya nanalangin, Lord, Ama, sino yung pwede kong bigyan ng panahon at i-disciple para pagdating ng araw, pag balik ko sa iyo, sila ay gagawa rin na katulad ng ginagawa ko. So, ipinanalangin sila. Okay? And then, ano pa? Hindi niya pinilit. Walang pilitan. At hindi rin sila nag-volunteer. Kaya nga sabi sa inyo, ministry, discipleship, it's not about being volunteer. It's all about commitment. Kasi nga, life on life. Ilan tayo ngayon dito? Gantong karaming ugali rin ang meron dito. Because we are unique. Nung kinahita ng Diyos, unique tayo. Tignan mo katabi mo, kakaiba talaga. Kakaiba no? Kakaiba talaga. No? Unique tayo. So si Jesus pumili ng 12, ay pinanalangin niya, hindi siya nagkaroon ng draft, hindi siya nag-force, hindi niya inatin na mag-volunteer sila. He chose them to serve Him in a special way. Pinili, tinawag sila para magsilbi, no? Maglingkod sa Kanya sa isang special na pamamaraan. Kaya sabi mo sa katabi mo, special ka. Special ka, sabi mo sa katabi mo. Ikaw ay tinawag ni Jesus at ikaw ay nag-respond sa tawag ni Jesus. Dahil nag-respond ka, ikaw ay special. Hindi ka lang unique, ikaw ay special. Because, same with the disciple, He gave them power and authority over all demons and to cure diseases. Hindi niya lang tinawag, binigyan niya ng kapangyarihan to do, na alam niya, mahihirapan, ma-challenge sila. So the same principle, yung humahawak, no, sa ating panahon ngayon. Ano yung sinasabing natin ngayon? When God calls, God equips. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, ang Diyos ang mag-equip sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kakayanan. But be available. Kaya nga isang disciple ni Kristo ay fat. Parang katabi mo lang, fat. Faithful, available, and teachable. Napang na si Ate Joanne eh. Pastor, nagiging ako, hindi na ako fat. Hindi, fat ka pa rin. Gusto ko fat ka pa rin. Ikaw ay isang tagasunod ni Kristo na faithful, available, and teachable. No? So nakita natin dito na napakahalaga ng pagtawag ni Kristo sa atin. Hindi ka lang basta tinawag para pahirapan ka, para malupit sa iyong Panginoon. Authority to cast out demons, to heal, no, the sick, and to restore them into a redemptive method, principle, redemptive cause kung bakit si dahil sa kasalanan. Isipin mo, no, nung kinait ng Diyos ang mundo, naglalakad siya kasama si Adam, nagkikwentuhan sila, sarap ng kwentuhan nila. At sabi, everything, no, ay good. Walang kamatayan. Pero nagkasala
Ang sabi ng Panginoong Diyos, kainin nyo lahat ng prutas dyan sa garden na yun, maliban na nasa gitna, pagkaalam sa truth and pag naaros yung curiosity, no? Kampi tayo ngayon. Di ba? Pinakailaman yung bunga eh. At dahil doon sa bunga na yon, kinain yung ano? Anong bunga? Aratiris. Aratiris ba? Basta bunga. No? At nakita nila sila ay ubad. At dahil nakita nila sila ay ubad, nagkaroon sila ng awareness. Hinahanap sila ng Diyos, nasaan kayo, nagtatago sila, di sila makapagpakita dahil nakita na sila ay ubad. At para makarap sila sa Panginoong Diyos, naglagay sila ng dahon ng makahiya. Dahon ng malunggay. Malunggay dito, doon, tsaka doon. Pero hindi pwede eh. Hindi kayang takpan. So kailangan pumatay ng hayop para gawing panakip. No? Without the shedding of the blood, there will be no forgiveness. That even yung lupa na nagpo-produce ng 1,000-fold, na-curse din dahil sa kasalanan, kaya nagkaroon ng thorns and thistles na ginamit para sa koronang tinik ng ating Panginoong Jesus. Walang kinrehate na ganon. Na damo at dayami. Wala. Nung kinrehate ng Diyos ang mundo, perfect. Good. Pero dahil sa kasalanan, pati ang lupa. Kaya sabi, tayo ay magpapagal para kumain. Sana mamimitas na lang tayo eh. Binigyan tayo ng authority to subdue the earth. Lahat ng gumagapang na hayop, lahat ng lumilipad, lahat ng lumalangoy under authority ng tao. Kaya pwedeng ang pet mo ngayon, dinosaur. Paano kaya yun Hindi lang aso, dinosaur. No? So nakita natin dito, when Christ called us today, kung tatawagin ka ng ating Panginoon, di ba? Hindi lang ito basta learning, but being able and available to be sent. Kasi bakit? Meron siyang pinapagawa na ikaw lang ang makakagawa. Wala nang iba. Kasi ikaw lang ando doon sa circle na yon na kung saan yung influence mo ay ikaw lamang yung naroroon. Okay? Huwag mo nang tawagin yung pastor. Kayang-kaya mo yan. The same authority na ibinigay ni Jesus sa mga disciple is the same authority na meron tayo. The same spirit that na tumulong kay Jesus na bumangon mula sa mga patay ay the same spirit na nasa atin. Si Holy Spirit. But the problem is hindi natin kasi kilala si Holy Spirit. Pag kilala natin, magiging atapang na tayo. To what? To share the very word of God. Sino ang natatakot sa inyo kasi hindi nyo kabisado ang Bible? Hindi natatakot mag-share kasi hindi siya pastor na nag-aral sa Bible College, hindi niya kayang interpret ang Bible. Ayun ang issue kasi eh. Pero yung buhay nyo, yan ang tinitignan yung testimony nyo. Yung experience nyo. Mas maniniwala ang maraming tao pag nakakasama ka nila at nakikita nila si Kristo sa atin. Kasi ang problema, pagdating ng Bible, pag binasama ng Bible, at tingin pa nga sa'yo, di ba, parang nagkakaroon sila ng na-intimidate. Pero yung available ka para sa mga tao, and then bago kayo mag-iwalay, papag-pray mo siya. Alam nyo, may impact yun, mga kapatid, kahit ganun ka-simple yun. Yung andudong ka lang sa kanya, makikinig ka lang sa kanya, ang laki ng impact po nun. Kahit tawagan mo siya, meron tayo ngayong mga technology,
Hindi ka makapunta, lakas ng ulan, lakas ng baha. Tawagan mo, kamusta ka? Ito okay lang, upo kami, pastor. Ay, salamat naman sa Diyos. So, gaano ka kalalim ang baha? Hanggang leeg lang, pastor. Uy, grabe, hanggang leeg. Buti okay pa kayo. Hindi, hanggang leeg lang ng pato, pastor. Buti hanggang leeg lang ng pato. Kala ko hanggang leeg na ng tao. Hanggang leeg lang pala ng pato, kaya okay lang. No, yung mga ganun tawagan natin, kamustahin natin. At yun nga, malaking encouragement sa tao. It's not about being Christ-like. It's not about kabisado mo ang Bible. Of course, makakatulong, no? It's not about being graduate ng seminary. Hindi rin yung sabi mong na tumatayo ka sa harap. Hindi. Being Christ-like is to have the very heart of Jesus. No? Very heart of Jesus. So, kung tinatawag ka ng Panginoon, ikaw ba ay susunod, magre-respond? No? Ikaw ba ay patuloy na magpapagamit sa Kanya? O hintayin mo munang katulad ng iba, ititwist yung arm mo para sumunod ka? No? Ayaw natin ng ganon. Di ba? Ayaw natin ng ganon. So, meron naman tayong option to join Him or to remain behind. Kasi nga po, discipleship involved not just learning but being sent. Kaya tayo may mga equipping process dito kasi gusto namin paglabas nyo sa mundong ito, tayo rito, paglabas natin sa baba, ay alam natin, no? Alam natin paano magmahal, magpatawad, tumanggap, magbigay ng another chance para maintindihan ng tao ang pag-ibig ni Kristo na ibinigay din naman sa atin. Yun yun eh. Yun yun. It's not about being expert sa interpretation ng Bible, pero malaking tulong po yun. Pero yun nga po, ito yung leadership na pinakita ni Jesus. Lagi siyang available. At yun nga, may empowerment. Ipinapadala niya, sinusugo niya yung kanyang mga disipulo. After niyang turuan sa preaching, at yun nga, nakapaghayo sila. So, ano yung number 1? Natin nakita rito, si Jesus ay nag-empower ng kanyang disciples. So, lahat dito, ine-empower kayo. Hindi kami ng Holy Spirit to go and make disciples of Jesus. No? So, number 2, makikita natin dito na method ng leadership ni Jesus, He gave them a specific instruction. So, they knew what to do. No, napaka-detalyado ni Christ. Hindi niya lang basta sinugo, ito yung gagawin nyo. Anong sabi niya? And He said to them, take nothing for the journey, neither stuff, nor bag, nor bread, nor money, and do not have 2 tunics apiece. Ibig sabihin, huwag kang magdala ng extra damit mo. Kung anong suot mo, yun na yun. Whatever house you enter, stay there, and from there, depart. So makikita nyo dyan, pinadala sila ni Jesus sa mga city, walang tungkod, kasi tanda natin, hindi po yung katulad natin dito sa Metro Manila, patag. Ang dadaanan nila, uneven roads, mga batuhan, okay, slopes. Kaya kailangan ng tungkod. At alam niyo ba yung bag na sinasabi dyan, yung money bag, in original Greek term is pera. Yung original, pera, bag ang tawag doon. Parang money bag, belt bag na andi dito sa tagiliran mo, naka-ganon. Okay, a leather bag. Tapos yung sinasabi nitong money is all about the silver coin. Yung drachma o yung coin ng mga Jew. No? Bakit hindi sila pinagdadala ng ating Panginoong Jesus? Palagay nyo, bakit hindi sila pinadadala ng mga ganitong kailangan nila? No? Why? Because Jesus wants them to depend on God alone. Kasi meron silang sa Jerusalem, meron kasabihan ng mga rabbi, pag pupunta ka sa templo at ikaw ay isang rabbi, isang priest, bago kang madala na kung ano-ano. Para hindi ka masabihan na ikaw ay merong double purpose sa iyong ginagawa.
meron kang business aside from being a rabbi. Yun yun. Meron silang parang Talmud, okay? It's all about verbal law. Kasi yung Pentateuch, no, yung Genesis to Leviticus, Deuteronomy, Numbers, no? It's all about the written law. Itong Talmud is meron silang mga ginawang mga verbal law, mga guidelines, mga panuntunan sa loob ng templo. So ganun, ayaw nilang masabi ng mga rabbi na meron silang mga hidden agenda. Kaya pinagbabawalan. At alam na alam ni Jesus yun. Ayun din na sinabi niya sa kanyang mga disipulo, wag kayong magdadala ng kahit na ano. Aasa lang kayo sa Diyos at sa mga taong mapupuntahan yon kung saan ando doon yung man of peace. May mga man of peace na tinatawag, tatanggapin sila. Kasi one of the greatest character ng mga Hudyo ay being hospitable para tayong mga Pilipino. Kahit na isang linggo na nakatambay sa yung tropa mo, okay lang. Aampunin mo, di ba? Ganon sila. So ang sabi, huwag kayong magdadala travel light. Kaya meron tayong term na travel light. Para maging dependent sila sa ating Panginoong Diyos because the Lord will provide for them as Jesus gave them authority and power. Hindi sila pababayaan. Merong mga man of peace na kung saan sila ay kukupkupin, sa duration ng kanilang pagbabahay-bahay doon, babalik sila doon sa bahay na yun, na kung saan sila tinanggap, ay patuloy silang ipoprovide ng kanilang mga physical or material need. No? Although nag-start tayo noon sa isang restaurant, tapos lumipat tayo sa Glorieta Cinema, sa auditorium, no? Tapos yun nga, they decided na magkaroon na ng mga churches kung saan doon yung mga pastor noon. At yun ang ating nag-focus kasi ang totoo, ang Christ Church in Makati sa Mission Church. Kaya meron tayo sa Bicol, yung isang pastor natin sa Bicol nag-start, sa Pangasinan, sa Anda, sa Metro Cebu, may Christ Church, even sa Santiago Isabela, may Christ Church, sa Malolos, may Christ Church, sa Las Piñas, may Christ Church, nagkaroon na tayo sa Bacoor, sa Ortigas. So nakita natin na yes, hindi kami mega church, pero alam natin tayo ay nagamit mightily sa mga lugar na kung saan tayo naroroon. Amen? No? Kahit saan merong mga churches, Christ Church talaga. Christ Church at yun nga, doon si Pastor June ngayon, sa Manitoba, sa Canada, produkto ng Christ Church po yun ng Makati, si Pastor Nomer. No? Kaya nga ang pangarap ko sa bawat isa sa atin, kung saan ka doon ng Panginoon. Because the Lord bless you. No? Mahirap kasing nga, pupunta ka sa San Church na iba yung kultura. Ikaw may nakita ka, equip ka dito, pwede ka mag-start ng house church. Ikaw yung house pastor. No? Eventually, yung houses na yan, naging 2, 3, 4 na pamilya. So meron ng congregation. Bakit? Kasi yung ating mission and vision that every one of us will become a disciple maker at ang church na ito, a disciple making church, ay patuloy na mangyayari kahit sa lupalop ng mundo. Amen po ba? May titignan akong mapa. Map. Dito, may church na rito. Pinamalapit sa may Georgia, yung mapa. Dito, pinakamalapit Georgia. In Georgia to Estonia, doon kila Aji, malayo pa yun 4 hours pa, wala na. No? Sa Finland, Sweden, wala pa Sabi ko kay Sister Annalyn, ipapag-pray ko to. So kumuha ko ng isang red na pentel pen, nilagyan ng cross. Lord, ito yung desire ko. Pero your will be done. No? Wala pang church doon. Although ang Estonia is parang Christian country, kaya lang hindi sila ganon ka-excite, passionate, para bang sila ang totoo, ang Christianity na una from Jerusalem, mas dami yung mga nasa Europe bago sa atin dito. Pero yun nga, nagbalik tayo ng mga taga-Europe, naging communist na, naging
sa Japan. No? So, sa South Africa ngayon, ang North Shore nag-i-start doon. Sa Uganda. Okay? So, kung saan tayo rin ng Panginoon, ready tayo kasi nga, alam natin pa paano si Jesus ay nagsugo. Binigyan tayo ng power and authority. But the problem is yung ating availability. So travel light, no? Yun nga, mahirap, hindi madali, may mga sacrifices, pero hindi naman talaga in-offer ng Panginoon yung wealth and health sa atin. No? Ang pangako niya, hindi kita iwan, hindi kita That is inevitable. Kahit saan tayo, mamamatay tayo eh. Pero yun nga, mamatay tayo na ginagamit tayo ng Lord. Diba? Okay yun eh. At least ginagamit tayo. Nagpasugo tayo sa Lord at alam natin na ang Lord ay matutuwa. Kaya nga nung Monday, nagpakita kami ni Annalyn, binasa yung aming result, yung aming blood chem, valedictorian ako, salutatorian siya. No? So may gamot kami sa umaga na metformin. So alam niyo naman, pag metformin, meron kaming gamot sa tanghali kasi triglyceride and uric at sa gabi, yung aming kolesterol. So valedictorian ng inyong lingkod, no? Sa wakas, naging valedictorian din. No? Sister Annalyn salutatorian. Pero sabi ko nga, hindi makakapigil para patuloy tayong magpagamit sa Lord. Kaya ang tanong, are we modeling faith over comfort, urgency over luxury? Ako ba ay magpapahayo sa Lord kasi maganda yung pupuntahan ko? Komportable ba ako ron? O ako ay susunod sa Panginoon kasi alam ko ako ay gagamitin niya para ang pag-ibig ng Diyos ay maramdaman sa lugar na iyon? Diba? It's not about comfort or luxury. It's all about Jesus. Tandaan natin mga kapatid, mawawala tayo sa mundong ito. Anong legacy ang may iwan mo? Pag doon ka sa lugar na yun, pumunta sigurado. Buong bayan. No? Ay magkakaroon ng talagang pagmamahal kay Kristo dahil nagpagamit ka. So, this method of leadership is may maayos siyang may clarity yung kanyang pagbibigay ng pagsugo sa mga disciples niya. Okay? So next, pati yung aking gadget namamatay, nahawa yata sa inyo. This method of leadership, number 3, told them how to deal with tough times. Kasi hindi talaga madali. Ang sabi rin, whoever will receive you when you go out of that city. Ang sabi, ipagpag mo ang iyong mga yes. Bilang isang testimony against them. At yung pagpapagpag ng paa ay kaugalian ng mga Hudyo. Especially kung ikaw ay isang businessman, pupunta ka sa city na kung saan doon city na yung mga Gentile o hindi mga Hudyo. Bago ka lumabas sa city na yung kailangan mo ipagpag ang iyong mga paa. Na nagsasabi, ikaw ay nagpunta ron hindi para makitulad sa kanilang mga practices, kundi sa iyong negosyo lamang. Okay? Kaya sila nagpapagpag ganun ka-exclusive ang mga Hudyo. Jewish city. Why? Kasi nga sila ang unang dapat makaalam na ang Mesayang inaantay nila andi dito na. Ang mga Gentile, wala silang inaantay na ganun. Now, sinabi ni Jesus, ipapagpag. Anong ibig sabihin? Lord, pinapagpag namin ang aming mga paa, hindi sila tumanggap sa message mo, absuelto kami. Hindi kanila tanggap bilang Messiah. Ayun ang sinasabi ni Jesus sa ipapagpag ang kanilang mga paa. Kapwa nila Hudyo, hindi naniwala na ang Messiah, tagapagligtas na inaantay nila, dumating na. The same thing for us. Pag tayo ay nag-share at nireject,
Okay lang yan, kapatid. What is important, andun ka para ipahayag ang salita ng Diyos. Wala sa atin ang conversion, kundi sa ating Panginoong Diyos. Ang ating problema, yung ating availability talaga. No? Kaya nga, may mga kabataan dati lumalapit, umiiyak. Grabe, hagulgul. Pastor, nireject ako ng kaibigan ko nung nag-share ako ng gospel. Okay lang yan. Naunawaan ka ng Panginoon. Pastor, yung magulang ko, wala, ayaw maniwala eh. Okay lang yan. Darating ng time, kikilos ang Lord, i-honor niya yung iyong desire na yan. Naniniwala ba kayo ron, mga kapatid? Continue to pray for them kahit na-reject kayo. I-honor ni Lord ang prayer ng mga righteous, sabi sa James. Kahit yung mga mahal natin sa buhay, ayaw maniwala sa atin, no? Kahit yung mga kakilala natin, kahit ayaw maniwala sa atin, pagdating ng panahon, pag kumili sa Lord, bukas ang puso niyan, tatanggap sa Kanya. At hindi niya hayaan mawala yan sa mundo nang hindi siya nakikilala. Kaya wag tayong mangamba. No? Absuelto ka. Kasi bakit? Kikilos ang Lord in your behalf. No? In your behalf. Kaya maraming tao ang patuloy na hindi tatanggap kay Kristo. At kung babasahin nyo nga ang Revelation, okay, bibigyan pa sila ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos pagdating ng araw. No? During tribulation na tanggapin siya. At maraming mga tao para patuloy na magiging matigas ang puso na hindi tatanggap sa ating Panginoon. Okay? So, katulad ng mga disciples na yon, we need to move on at punta tayo sa ibang mission field na kung saan alam natin na merong mga man of peace na tatanggap sa atin. No? Huwag tayong ma-disappoint, huwag tayong ma-discourage. Especially, katulad ni Kristo, sabi nga ni Pastor, mga nakarang preaching niya, yung mga kapatid niya hindi naniniwala sa Kanya. Until na siya ay nabuhay mula sa mga patay, kaya nasulat yung James and Jude. No? Hindi yun yung mga apostles ni Christ. Yun yung mga kapatid niya sa ina. Yung book ng James at Jude, kung mababasa niyo sa Bible, ang sumulat yun, mga kapatid ni Jesus, kay Maria. Okay? So, marami talaga, even yung ating mamal sa buhay, persecute tayo, i-reject tayo, pero continue to move, no? At yun nga, maaring hindi tayong gagamitin sa mga taong reject tayo, pero maniwala po tayo, may gagamitin ang Lord para sa Kanya. Kaya nga po, ang tanong natin, no, tayo ba ay receptive sa teaching ng ating Panginoon? Kasi kung hindi, baka mamiss natin yung opportunity na gamitin ni Lord. Out of almost 8 billion people sa buong mundo, pinili ka, tinawag ka. Sipin mo, ganun ka ka-special. Out of 8 billion, tinawag ka ng Lord para ibahagi yung kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig sa tao. Di ba privilege yan? Para kang pinatawag ni BBM, no? Para kang pinatawag ni BBM, no, Medi, na, alam mo Medi, may papagawa ako sa'yo. Ganito yan eh. Bibigyan kita ng power, ng authority para magawa mo. Anong gagawin mo, Medi? Baka hindi pa tapos si BBM magsalita sa'yo, kadarapa ka ng tumakbo at gawin, di ba? Kasi bakit? The highest position sa ating country, binigyan ka ng ganong privilege. Sana ganun din ang pagtanggap natin sa ating Panginoon, sa kanyang pagtawag sa atin at sa ating pag-respond. No? Na talagang saliksikin natin buong lupalop ng mundo. Ipahayag ang salita ng Diyos at hayaan natin ang Panginoon na mag-convert sa kanila. No, maging receptive lang tayo sa turo ng ating Panginoon, sa kanyang pinapagawa sa atin. Okay ba yun, mga kapatid? No? Kaya nga, we encourage always you to join our small group, yung ating life group ng Thursday. Ang ganda pinag-uusapan natin doon. Bakit? Tinuturuan tayo, ini-equip tayo. Paano magmahal, paano mag-approach ng tao, no, nang hindi sila nagkakaroon ng parang natetreten.
Kaya lang problema, lagi na lang iilang kami. No, Ti Debbie? Nagkakasawan na nga kami mga pagbumuka namin dun eh. Kaya minsan, ano nila magbukas ng screen. Uy, magbukas naman kayo ng screen nyo. Si Pastor yan, nag-lead nung Thursday eh, laging lahat nakasara eh. Tapos magbubukas, picture, bigla magbubukas. Magbukas tayo ng screen natin. Di ba mas nakaka-encourage? Di ba? Si Ate Girlie, lagi nakasarado yung screen. Tapos pag picture, pwede naman palang buksan. Ang ganda-ganda naman, lagi nakasarado yung screen. Alam nyo sa klase ko, sa online class ko, bawal magsara ng screen. Kasi bakit? Ang requirements namin is, yun nga, gusto mong mag-aral, magbukas ka ng screen. Online na nga tayo eh. No? So, pag nakabukas ng screen, syempre, merong bonus points yun. At pinapasa namin yun sa PBTS. Alam nila yon, kaya maganda ang discussion, ang interaction, kasi nakikita mo. No? So, ganun tayo. Para ma-encourage naman, lalo sa Thursday, ako ang magpapacilitate. Yan pala yun. Kasi nagpalit kami ni Pastor Yan. Hindi ako available no Thursday, kaya inawit ako si Pastor Yan. Kaya maganda kasi interactive, no, yung life group. Maganda yun eh. We can learn from one another. Walang expert. Walang magaling. Hindi, si Jesus lang magaling. Si Jesus lang magaling. Lahat ando doon tayo para matuto tayo sa isa't isa. May nagpapacilitate lang, may nagli-lead ng group. Pero yun nga po, mahalaga ang bawat isa ay nakakuha tayo ng mga insight, ng mga ideas, ng mga gamit natin. Ay, ganito pala ginagawa niya, ganito pala ginagawa niya. And then, pag tayo nandun sa ganong sitwasyon, alam na natin. Kasi bakit may nag-share. Kaya mag-share naman tayo. No? Si Mami Digna, puro na lang, hindi niya makita paano i-mute eh. Puro pindot ng pindot eh. No? So, be receptive to teaching from God. And last is method of leadership to Jesus, di na mabuksan, is he held them accountable. Ito maganda. He sent them, he empowered them, binigyan niya ng magagandang direction, di ba? Instruction. Pero ibig sabihin, magre-report ka pa rin sa akin. And the apostles, when they had returned, told him all that they had done. Then he took them and went in aside privately to a deserted place belonging to the city called Bethsaida. But when the multitudes knew it, they followed him and he received them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who had need of healing. Bakit kailangan maging accountable? Para i-report mo anong nangyari. Para patuloy kang ma-encourage, ma-empowered. Kasi nga hindi naman nagiging, sabi natin, successful or effective yung ating pagsishare kasi nga may mga nagre-reject sa atin, may nagbimenos sa ating mga kayanan. So, si Jesus, patuloy silang, kahit na sila is sinent, nagsiserve kay Jesus, sa kanyang mga apostles. He served them. Through what? To debriefing. Kaya pumahalaga ang debriefing. Even ako, facilitators ako, tuwing Tuesday na may online na 12-week, no, about discipleship, nagde-debrief kami hanggang 11 ng gabi. Natatapos kami 10 hanggang 11 ng gabi, nagde-debrief kami. Bakit? Kasi you tend to absorb yung ano yung inailabas nung nasa grupo mo. No? Kasi nga life on life eh. So magandang debriefing para na isasabi mo, hindi mo naman sinasabi yung pangalan, yung detalye, pero nasasabi mo ano yung napag-usapan sa grupo mo at dahil doon, gumagaan yung pakiramdam mo. Kasi pag walang debriefing, mabigat talaga, apektado ka. Na-absorb mo yung mga inilabas sa'yo, yung tao, nagkaroon siya ng freedom, nakalaya siya sa kanyang pinagdadaanan, tapos ikaw bilang isang parang facilitator, counselor, tanggap mo yun eh. Ano mo yun eh? Absorb mo. Kaya po mahalaga yung debriefing. Bakit mahalaga ang connection? Bakit mahalaga ang mentorship, ang coaching? Bakit mahalaga ang discipling? Kasi meron kang someone na ano, magre-report ka. Alam mo, Pastor, ganito eh. Grabe, masyado akong minalit, masyado akong nireject. No, anong gagawin sa'yo ng pastor? Eh kasi ikaw yan. Hindi. Ipapag-pray ka niya. Iko-cover ka niya sa prayer. Para patuloy kang ma-encourage sa kabila ng lahat, patuloy kang ma-encourage. Yun po ang ginagawa ni Jesus. Anong ginawa niya? Privately doon sa deserted place. Kaya lang ang dami mga tao na curious kung sino itong Jesus na pinapangaral nila, patuloy pa rin sumusunod. So makikita natin dito yung interruptibility. Ano ba ang tingin mo sa mga taong maharap sa iyo? Sila ba ay istorbo?
panggulo. No? So maging ano tayo, relational. At yun nga, very costly. Bakit? Pagod na pagod sila, nangangaral sila, no? Maring iba sa kanila, yun nga, hindi lang pagod at maaring gutom pa. At yun nga, gusto silang i-bless ni Jesus as they serve Him. May mga sumusunod tao, pero okay lang, sabi ni Jesus. Ito naman talagang gusto natin eh. No? Makapag-ministry tayo. So, kung si Jesus merong special care for those who serve Him, sa mga tinawag niya, meron din siyang special care sa mga tao na patuloy na sumusunod sa Kanya. Kahit na yun yung private time nila. Okay? Kaya nga next week, pag-usapan natin yung feeding of 5,000. Okay? Bakit maraming sumunod ng mga tao? Kasi nga dahil nag-preach itong mga disciple na to sa city. Sa mga city. Hindi sa labas na lang nagpunta roon. Hindi. Nakapakinig sila. Nagkaroon sila ng curiosity, kaya dumami ang tao. Isipin nyo, 5,000 men, without children, without their wives. No? Wala yung mga spouse nila. Sabi ng isang commentator, ang total pala nun is nasa 15,000. Isipin mo, ilan lang yung sinend? 12. 12 lang ang sinend. Bago pa sinend yung 70 people. Sa next chapter pa yon. Pero sa 12 na sinend ng Jesus, 15,000 katao. Ilan tayo ngayon dito, mga kapatid? Kung ang bawat sa isa sa atin magpapagamit kay Jesus, Kuya Mike, maganda ka na ng Coliseum. 15,000 bro. Maghanap ka na ng ganong kalaki. 15,000. Gaano karami yun? Ganong ka-power. Ganong ka-powerful si Holy Spirit pag tayo ay sumunod. Pag tayo nagtiwala sa Kanya. Naniniwala ako kung nangyari noon, mangyayari ngayon. Because the same God na nabuhay na yun, ay buhay hanggang ngayon. Sa Taguig, sinong pwede? Si Kuya Monde. Tapos Mandaluyong, itong si May. Itong pamilya na ito, bibigyan ko assignment. Tapos si Ate Girlie Las Piñas. Si Kuya Mike sa Muntinlupa. Si Kuya Vlad, no? Doon din, sa Taguig. Sipin nyo, Taguig, Mandaluyong, Muntinlupa, Las Piñas, isang pamilya lang yon. Quezon City, Mabuhay, Novaliches. Ilan kayo sa Novaliches? Ate, Erna. 3. Si Ate Rosa. Sila Doktora Ding, Fairview. Sila Danny, Novaliches, Tito Dan. Alam nyo, na-excite ako. Na-excite ba kayo? May pinapakita ang Lord? Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Hindi ko alam kung panaginip to o vision to. Hindi totoo. Iba yung nakikita ko. May sinabihan nga ako rito. Ewan ko sino sinabihan ko. Hindi ko alam kung panaginip o vision. Isang araw. Nasa place ako sa bahay, sa aking place ng quiet time ko. Sunday, may worship. Tumingin ako doon sa glass door. Pagtingin ko, may mga tao nakapila hanggang baba. Nag-aantay tayo matapos. Hanggang baba, nasa isang side lang sila. Tapos nung natapos dito, bumabaro tayo, nasa kabilang side, kanan. Tapos hindi sila pumapasok hanggat na tayo lahat lumalabas. Nung lumabas na tayo lahat, tsaka sila pumasok orderly for the second service. 15 minutes lang ang difference. Nag-service na naman, nag-worship na naman. Nakikita niyo yon? Vision, pangarap, panaginip. Hindi ko alam. Pero bakit? Isa lang ang alam ko, gagamitin tayo lahat ng Panginoon. Amen? Gagamitin tayo lahat. Pero yun nga, are we available? No?
Kaya mo bang magpa-interrupt sa mga tao? No? Kasi mga disciples nga ito nga, naintindihan na lang ang ministry is about relational, interruptible, and very costly. Yes, buhay sa buhay. Ang sabi nga ng isang pastor, bukasan ito ng bahay, bulsa at buhay. Pag ikaw na kay Kristo, handa kang buksan ang iyong bahay, ang iyong bulsa, at ang iyong bahay. Kaya kahapon, gulong-gulo ko sa bahay, ang dami nila. Nag-aaral ako ng message ko, ang gugulo nila, labas-pasok. Yan. Tinitignan ko nila kung sino yung mga yon. No? Ewan ko, nagkasundo na naman sila. Ang promotor, yung worship leader natin kanina, yun yung promotor eh. Yun. Yung wag na natin pangalanan, baka makilala nyo. No, itago natin sa pangalang Michael. Pero masaya. Masaya. Ganun talaga eh. Bubuksan mo yung bahay mo, bulsa mo, at ang iyong buhay. For you to make a difference. So, sa ating conclusion, sige nga, ang aking gadget. As you lead others, kailangan balik-balikan natin itong ating master leaders pattern. Are we sending or just sitting? Bilang isang disciple maker, bilang isang leader, no? Eventually, kayo naman talaga ay magiging leader at disciple maker. Hayaan nyo lang bang ang inyong dinidisciple ay nakaupo lang o i-empower mo sila para mag-reach out din? Are we teaching people to depend on God or to rely on system? No? Kasi naging parang structure na. Ganito, ganyan, ganyan. No? Hindi. Pagdating sa Panginoon, ang sabi ng Bible, for man is impossible and for God is possible. Posible. Are we building relational flexible disciples or just program participants? No? Ayun nga, sabihin ko sa inyo, nalulungkot kami, maski ako, yung ating life group, ilan lang. Pero pag may mga activities tayo, may mga fellowship tayo, ang dami. Ano ang importante? Yes, parang importante yan, pero we need to really be intentional. No? Especially when it comes sa equipping. No? Hindi ko sinasabing hindi po mahalaga yung fellowship. Mahalaga rin po yan. Pero for me, no, bilang pastor nyo po, napakahalaga po kami mga pastor na nag-aaral. Gusto namin ma-equip kayo, mag-impart sa inyo at i-empower kayo kasi hindi po namin kaya. Hindi namin kaya. Limitado yung aming kakayanan. No? Tumatanda na, nagkakasakit na. Pero kung bawat isa sa atin in our circle of influence, magpapagamit sa Lord, mapapadali eh. No? Mapapadali yung ating pinapagawa ng ating Panginoon. Mapapadali. Kasi nga, ang bawat isa ay nagpapagamit sa Lord. So, please, join us. No? Pero tuwan-tuwa ako nung ating last week na nightly na prayer gathering. Kaya gagawin na natin siya every last Thursday, sabi ni Pastor June. Kasi bakit? Nakita natin dun eh, na iba talaga. Pag lahat ay umaten, tapos may mga breakout groups, breakout rooms, that we can share with one another, yung ating pagiging transparent, yung ating pagiging vulnerable. Kasi nga, dun lang sa grupo. At nakikita natin na nafe-fill up tayo eh, no? Nafe-fill up tayo, na-empowered tayo, na-encourage tayo. Same thing na naramdaman ng mga disciple nung sila isinent ng ating Panginoong Jesus. So discipleship isn't just about knowing, hindi lang ito pagkaalam, it's all about doing, paggawa, no? Na ini-embody natin, sinasabuhay natin yung message ng Panginoon sa ating, hindi lang sa ating mga gawa, sa ating pagsasalita, sa ating mga attitude. Kasi nga, mahalaga po talaga na ang galawan ngayon medyo intentional at radical na. Okay? So, ang ating challenge for all of us, yung ating reflection, paki-adjust, Kuya Arvic, paano mo naranasan yung pagtitiwala sa Diyos, no? Habang ginagampan ng iyong mission bilang isang disipulo?
Huwag natin isipin masyadong complicated yung salitang disciple o disipulo. Wala nang iba yan kundi ikaw. Nung tinanggap mo si Jesus, ikaw ay tagasunod ni Jesus. Okay? Huwag nating komplikado. Ikaw ay isang disipulo, tagasunod ni Jesus. Now, ang tanong, patuloy ka bang nagtitiwala kay Jesus sa mga panahon na pag ikaw ay nagsishare ng gospel, ay alam mo na kasama mo siya? Kaya nga, and I will be with you till the ends of the earth. No? At ikaw ba ay kaya mong ipagpalit yung comfort para sa tawag ng Diyos na maglingkod sa iba? Hindi naman sinasabing comfort na pupunta ka nga kung saan lupalop ng mundo para maging missionary, kundi minsan may tatawag sa inyo hating gabi, are you willing na pumunta kahit na medyo gabi na para lang may makausap yung tao? Baka kasi yung time na yon medyo confused siya at meron siyang gawing desisyon na maaari niyang ikapahamak. O, hayaan mo na lang. Kunwari, tulog ako. Diba? Kaya may mga times sa ating mga pagtulog, minsan nagigising tayo in the middle of the night, tapos may papasok ng pangalan sa ating isip, mukha. Kasi bakit? We need to pray for them. It is a divine assignment. Na minsan, wala naman, basta ka lang natulog, tapos biglang nagising, pumasok sa isip mo, yung kapatid mo, pray. Maaring meron siyang pinagdaraanan, maaring meron siyang mga challenges na hindi niya masabi at pinadating sa iyo ng Holy Spirit. So, be aware. Yung mga spiritual discernment na meron tayo, gamitin natin. Gamitin natin. At yun nga po, no? Minsan inconvenient talaga. Convenient talaga. Pero kagandahan nun, kahit napagod ka, kahit na personal time mo yun, me time mo yun, iba pa rin kasi yung makapag-minister ka sa iba. No? Kaya marami sa inyo, pag tumatawag sa akin, Pastor, alam namin, day off mo ng Monday, pero kailangan kita makausap. Sabi ko, okay yun, walang problema ron. Walang problema ron. Basta tawagan niyo ako. No? Okay lang ako ron. Wag lang yun nga, maaaring nasa labas kami, or kung wala naman, kung nasa labas at pwede ka puntan, bakit hindi? No, hindi ko naman sinasabing yun nga, bawal. Okay? Ang sa akin lang, kung sinabi ng Diyos na we need to honor yung ating tinatawag na Sabat, ganun ko dapat i-honor din sa akin bilang pastor na meron akong Sabbath day, rest day para sa sarili ko, sa asawa ko, sa pamilya ko, at syempre, higit sa lahat sa Lord. So tayo po tayong lahat. Pasensya na, medyo mahaba yung ating message ngayon, pero yun nga, ang sa akin is, mahalaga itong message na ito. Reminder ulit sa atin na may pinapagawa ang Diyos, hindi lang sa basta may pinapagawa, may ibibigay siya sa atin at patuloy niya tayong i-cover kung ano man yung mga challenges na ating haharapin. What is important, magtiwala tayo and allow God to really move sa buhay natin at merong magandang resulta. So let us all pray. Lord, marami pong salamat sa kabila, Panginoon, ng lahat. Nakita namin yung method of leadership mo kung bakit hanggang ngayon buhay na buhay, Panginoon, ang iyong mga salita. Buhay na buhay, Panginoon, ang mga pananampalataya dahil may mga sumunod sa iyo, may nagpagamit sa iyo. Kahit na mahirap, minsan ay may mga persecution pa, pero hindi sila nagpatinag kasi lagi ka nandyan. Katulad ng pangako mo na hindi mo sila iwan, hindi pababayaan. Hanggang ngayon, Lord, patuloy na pinanghawakan namin ang mga pangakong iyan. Lord, ang aking dalangin lamang, Panginoon, para sa mga kapatid ko at sa inyong likod, Panginoon, kung paano, God, in-empower mo sila through your Holy Spirit, Lord. Patuloy, O God, na makita namin ang power na ito sa aming mga buhay, yung authority na meron kami upang ang mga anak mo, O God, ay makabalik sa iyo. The Ministry of Reconciliation. Hindi madali, pero alam namin, God, pag
kami ay magiging available sa mga panahon, sa mga opportunities, sa mga divine assignment na ibinibigay mo, Lord. Alam namin may pagkilos ka in our behalf. Kaya Lord, maraming pong salamat for the opportunity and privilege to be used by you mightily sa iyong kingdom at makita mo ang bawat isang Panginoon ay tunay na nagpapagamit sa iyo. Lord, it's not about us, hindi yung aming kakayanan, hindi aming kalakasan, hindi aming karunungan, Panginoon. Hindi yung mga material na bagay, kundi Panginoon ang pagtitiwala namin sa iyo ang magdadala, Panginoon, sa amin sa isang misyon na gusto mo na lakaran namin. Maraming pong salamat, O Lord, sa umagang ito. Lord, we remember Pastor Jun, Pastora Tita sa kanilang misyon doon sa dako ng Canada, Lord. Continue to be with them at patuloy, O God, na samahan mo sila, pasayahin mo sila, Panginoon, at patuloy na makita nila na magkakaroon ng bunga ang kanilang pagpunta sa dako ng Canada. At iingatan mo sila, Panginoon, iingatan mo sila hanggang makabalik sila rito sa aming mga piling. Maraming salamat, O Lord. Tunay, Panginoon, Ikaw ang buhay na Diyos. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na hindi nagbago noon, ngayon, at magpakailanman. May your peace that passes all understanding, O God, be with us. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.